Pinaghahanda na po tayo ha ni Senator Robin Hood Padilla. Kasi baka tayo daw po maipit dito sa conflict na ito, tunggalian ng Estados Unidos at ng China. Baka maipit daw kasi tayo. Yan, maghanda na raw po tayo. Actually, ka-coffee, no, na-mention niya rin po ito sa budget hearing ng Department of National Defense kung saan nandiyan po si DND Secretary Gibo Teodoro, no, kung natatandaan niyo, tinanong nga dyan sino ba yung nagpo-provoke, ang Pilipinas ba ang China? Sinabi naman po yan ni Gibo Teodoro na hindi nagpo-provoke ang Pilipinas kundi pinagtatanggol lang natin yung ating teritoryo. Meron pong statement na inilabas si Senator Robin Hood Padilla at meron siyang tinutukoy dito na 3-step plan amid US-China conflict kasi medyo may basis siya, meron siyang tawag dito, may literature siyang tinutukoy na mukhang nagtumitindi ang tensyon sa pagitan po ng US at ng China. Ang gusto niya, maghanda tayo mga kababayan. Yan ang panawagan ni Senator Robin Hood Padilla. Meron nga siyang pinopropose dito na tatlong paraan, plano na may tatlong paraan, no, dito sa bilang tugon dito sa tensyon o namumuong tensyon na pwede mag-escalate anytime dito sa China at sa Amerika. Ano yung tinutukoy dito ni Senator Robin Padilla? Basahin natin yan. Senator Robin Padilla is urging, hinihimok niya po ang mga Pilipino na mag-step up for their preparedness in case a full-blown conflict between the United States and China. May punto rin naman siya dito, no? Honestly, no? Dapat handa tayo. Actually, hindi lang dapat ngayon, noon pa. At dapat sinisimulan na ito. Actually, hindi dapat ngayon lang sinisimulan, dapat noon pa. No? Padilla outlined the three-pronged approach to prepare for any scenario beginning with ensuring the country's food security. Malinaw, ang ganda na nga rin niya dito ha. In fairness kay Robin Padilla dito ha. Magandang idea. Definitely, country's food security. Kasi if ever na magkaroon po ng tensyon, syempre sa mga karagatan magaganap yan sa mga borders yan. Ibig sabihin, apektado yung movement ng mga produkto. Yung trading, apektado talaga yan. Kung nag-aangkat tayo ng mga produkto mula sa ibang bansa at hindi makakadaan dahil may conflict doon sa dadaanan ng barko, abay masisira yung ating supply ng pagkain. Kaya dapat matibay naman talaga ang food security ng bansa. At ina-address na po yan slowly, no, ng Department of Agriculture. The senator also pushed for strengthening the country's reserve forces to help safeguard the nation. Ito, isa to sa sinusulong niya. Yung reserve force natin, yung mga reservists natin, palakasin natin ito kasi kakaunti pa. Kasi wala ka tayong mandatory military training dito, no? As compared to other countries, halimbawa sa Korea, meron silang mandatory, no? In short, medyo mahina pa yung ating depensa. Sabi nga, kung sabi ng iba, no, just sa comment section, ang unti ng sundalo natin, paano tayo mapoprotekta natin yung buong bansa, ang konti ng sundalo, marami tayong aswang, marami tayong mga mangkukula, may sasapat ba yan sa China, sasapat ba yan sa ilang mga dayuhan, no, na magtatangkang sakupin ng Pilipinas? Definitely ay hindi. The senator's concerns stem from growing tension between the United States and China, with fears the Philippines could be in the middle of the crossfire. Maiipit daw tayo ka-coffee once na mangyayari po yan, na wag naman sana ka-coffee, hindi pa tayo handa, apektado yung ating ekonomiya dyan, nagre-recover pa rin po tayo, madadamay ang ating pag-asenso dito. Itong China, itong Amerika, parehas mayaman yan pero tayo, developing country tayo. Kawawa yung ating ekonomiya once na mag-escalate yan sa itong conflict na ito, no? In support of his message, Padilla shared a video clip titled, yan, video pala yung pinakita niya. Saan niya kaya nakuha itong video na ito? China and US headed for all-out war and Putin siding with China. Yun pala yung basis niya dito. May napanood daw po kasi siyang video. Itong title na yan, kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo rin po yan. China and US headed for all-out war and Putin siding with China. Posted by Darion Gilbert on Facebook. Kaya may nakita pala siya sa Facebook. Itong si Senator Robin Padilla, dahilan po para dito sa kanyang komento na ito, no? At ano yung pangatlo? Beefing up the country's emergency services is also crucial in case of any crisis. Yung pala yung tatlo, isa-isahin natin. One, patibayin ang food security. Second, palakasin ang reserve force natin at ang emergency services. Paigtingin, yun yung kanyang pinamuna mong kahit dito kasi nga may napanood siyang video. The video warns that the world was at a tipping point given some very dangerous things unfolding. A US war with China and Russia would be a catastrophe because it could lead to a nuclear destruction or at the best plunge the world into a new dark age. Huwag naman sana ka-coffee. Mukhang exage naman ka-coffee itong napanood ni Robin Padilla.
Echoing this concern, Padilla called on everyone to take action and be prepared for the challenging times again. Pero may punto rin naman siya, no? To be fair din kay Robin Padilla, habang wala pa yan, maghanda na tayo, no? Paghandaan na talaga ito. Maghanda tayo mga kababayan, una sa lahat, food security, reserve force, emergency services. Yan po yung sinabi ni Padilla sa kanyang post. Even as he stressed the need for the country's preparedness, Padilla remained hopeful for peace to reign across the world. Tama nga lang. Kaawaan nawa tayo ng Panginoong may likha at maghari ang kapayapaan sa buong mundo, lalo na ngayon sa Pasifiko. Inshallah, he said. Ano sa tingin ninyo, Ka-Coffee? Actually, may punto ha, may punto si Robin Padilla dito, no? Hindi man kasi lagi natin dapat kukontrahin, no? Pero may point siya. Valid siya dito, valid yung kanyang argument dito na matagal na yan, Ka-Coffee, no? Vlogger na may 35,000 followers. Sabi ni Lydia Aguilar. Sino yan, ma'am? Tayo ba yan? Oo ata. Sa Facebook, no? May handa ba tayo dahil ang digmaan ay kakambal ng kagutuman? Efren Palacio. Exactly. Correct. Totoo ka dyan, ma'am. Maritel, thank you. Mega love shoutout po sa inyo mula kay RN2 cents. Kaya need natin ang allies kung di natin kaya. Yes. At nag-exist naman yan. May mga allies tayo dyan. May mga kaalyado na naman talaga tayo. Estrella Diyos, gandang gabi, Ka-Coffee. Ma'am, happy viewing sa inyo. Kumusta po kayo? Wilfredo Resma, sakit sa mata nila. Si Inday Sara sa Makabayan Black. Exactly, Ka-Coffee, no? Sabi ni Ma'am Cecilia Peña, kalma lang po. Iba-iba man tayo ng opinion. Huwag uminit ang ulo. Huwag tayo mag-away sa comment section, no? Tama si Sek Gibo, ang China ang problema. Dapat wag silang sakupin ang teritoryo natin para wala ng conflict. Umalis na sila sa West Philippine Sea. Pero syempre, sir, malinaw sa atin yan. Pero hindi nila gagawin yan. No? Sa tingin ko lang, hindi nila gagawin yan. Okay, Ka-Coffee, long time no see ha. Ngayon na lang ulit ako na kapasyal sa channel mo after election. God bless sa iyo, Ka-Coffee. Delson Terencio. Welcome back, sir, ha? Medyo matagal ka rin nawala, sir. Ka-Coffee, hinayaan ni Zubiri na magsalita ang Makabayan Black. Paano mapupulbos ang makakaliwa kung walang suporta sa Congress? Si VP Sara. Isa pa yan, Ka-Coffee, no? Itong issue ni House Speaker Martin Romualdez at ni VP Sara. Pero kanina, may press conference ito, Ka-Coffee. Kung napanood din niyo yung press conference ni Speaker, sabi niya, nag-over, tayo tawag dyan. Ang tawag dyan, parang over-interpretation yung nangyayari, no? Yan yun eh. Kasi syempre, iniisip nila na hindi pa settled yung kanilang conflict ni VP Sara and then nagkaroon niya ng decision no, na i-realign itong confidential funds na ito. Parang nag-over-interpretation ng labas. Parang yun ang understanding ko doon sa sinabi ni Speaker. Oy, Axel Roses, hello Tokis, mega love shoutout po sa inyo. Okay naman, thank you. Australia Joss, good to hear ma'am. Thank you, happy viewing po sa inyo. I-shoutout din natin yung mga Ka-Coffee natin na sa Facebook. Happy viewing po sa inyo, Ka-Coffee. Kay Romy Garciso. Oy, Mama Chris Hernandez, nakikinig sa atin dyan sa Estados Unidos. Kay Tonyan Niblao, Alvin, no? Efren Tabal, Ray Perez, happy viewing po sa inyo. Kay Elijah Samuel, shoutout po kay Mergy Shea, kay Helene Salcedo, happy viewing po sa inyong lahat, Ka-Coffee, na nakatutok sa atin dyan sa Facebook. Baka hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page, click lang po yan, follow, like, libre yan, walang bayad. At kung kayo ay nasa YouTube, ay i-click lang po yung subscribe. Alright? Sige. Bilis ng oras. Nakaka-28 minutos na po tayo. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo sa mga kapapasok lang sa akin. Good morning, late na Ka-Coffee, no? Tapos na po tayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong Webes po ng gabi. Bukas, Biyernes, huling araw po ng weekdays, Ka-Coffee, no? And then pahinga, and then trabaho ulit. Alright? Ingat po, Ka-Coffee. Maging mabuti tayo sa ating kapwa. Control ng pagkokomento dyan sa ating mga issue. No? Isipin din natin baka makasakit or kung ano man yan. Alright? Paalam po sa inyo, Ka-Coffee. Ingat po kayo. Nasa naman po kayong panig ng daigdig. Good night, everyone. Bye-bye.